So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Andito na naman po tayo para mag-aral po ng salita po ng Panginoon. So, sige nga po, bago po tayo magsimula, kung may katabi ka po, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. So, ngayon naman po, i-remind po natin yung sarili natin. Sabihin po natin, mahal na mahal ako ng Panginoon. Sobra. So, sige po, patuloy po tayo mag-aral ng Panginoon. So, makipagbukasan po tayo sa Genesis chapter 18, verse 20. So, simulan ko po. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang mga sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Kung papansinin po natin, ito po yung time na yung Sodoma at Gomora po ay punong-puno na ng kasalanan. So, ang paningin sa kanila ng Panginoon ay madumi, makasalanan. Pero alam niyo po, ang plano po ng Panginoon sa kanila ay disiplinahin yung Sodoma at Gomora. Pero alam niyo po, dahil nandun si Abraham, ang sabi ng Panginoon, kung babalikan po natin yung sa verse 16, kung uurong po tayo ng kaunti, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham. Sabi niya yung plano ko sa Sodoma at Gomora, tatanungin ko siya kung ano yung opinion niya. Ang sabi po ng Panginoon, kailangan kong banggitin kay Abraham. Ay ngayon po, anong ibig sabihin po nito? Nagmamatter po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin po, dahil anak ka ng Panginoon, mahalaga po sa Panginoon yung reaction mo, yung opinion mo. Kaya nga sabi po ng Panginoon, di ba, halika, makipagkatwiranan ka sa akin. So napakahalaga po nung sasabihin mo sa Panginoon. Ang pagmamahal po kasi, ang totoo pong pagmamahal ay nagpapahalaga sa nararamdaman. Amen po. Ito po, yung opinion po ng lingkod ng Panginoon ay mahalaga sa iyo. So mahalaga ang nararamdaman mo sa Panginoon. So sige po, diretso po tayo. Basahin ko po sa verse 22. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ang masasama? Sakali po may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin po ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod, alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po ako, hindi nyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ninyo gagawin iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ito po, pansinin po natin, sa Abraham po, kilala po niya yung Diyos po niyang pinaglilingkuran. Bakit po? Kasi ang sabi po ni Abraham, Lord, hindi mo gagawin yun, di ba? Yung alam niya sa sarili niya na, Panginoon, hindi mo gagawin yun. Hindi niya tinanong na, Panginoon, sabi mo sa ganito. Hindi eh. Firm po siya sa faith niya sa Panginoon. So, ibig sabihin po, kilala po niya ang Diyos niyang pinaglilingkuran. Ayun po, sabi nga po ni Pastora Josie, dun sa turo po ni Pastora Josie nung nakaraan, ang sabi niya, ang faith po natin, ang paniniwala po natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay dapat hindi ka nagagalaw. So, dapat hindi ka immovable ka dapat. Hindi yung dito ka, tapos ngayon magtitiwala ako sa Panginoon, ngayon hindi. Si Abraham po noon ay buang loob. Sabi niya, hindi mo gagawin yun, Panginoon. At kung papansinin po natin, sa basahin po natin yung kadugtong, ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa po rin po ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon. Nagtanong muli si Abraham kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, yun po ang tugon ni Abraham. Magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabubuting tao roon, wawasakin po ba ninyo? Sumagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Diretso po tayo, sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao doon, hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 20 iyon, ang sagot ni Yahweh.
Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang itatanong ko, papaano po kung 10 lamang ang mabubuting tao doon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Ngayon po ito po, kagaya po nung nabanggit ni Pastora Ellie nung mga nakaraang pong prayer po natin, ang sabi po niya, ang pag-ibig ng Diyos ay walang limitasyon. Hindi po kagaya ng pag-ibig po ng tao, hindi po kagaya ng paano po tayo umibig. Ang Panginoon po ay walang limit. Pansinin po natin magmula po sa 50 na tao hanggang nakarating po sila sa 10 tao. Paulit-ulit po ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi ko gagawin. Dahilan sa may nakikita akong lingkod ko. Pansinin po natin si Abraham ay lingkod ng Panginoon. Ano po kaya, kaano kahalaga yung opinion ni Abraham sa Panginoon? Kasi ang sabi ni Abraham, ang sabi po ni Abraham, mangangahas po ako. Ang sabi niya gano'n, ito na lang po, last na lang po. Ang sabi niya, 10 po ba yan? Lilipulin niyo pa rin po. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko lilipunin, anak. Kung pinapahalagahan po ng Panginoon yung isang Kristiyano, pinapahalagahan po niya yung anak niya dun sa lugar nila. Ngayon po ito po, sa magulang po kasi, di ba, lahat po tayo, may mga magulang, nakikita po natin kung paano po sila mag-alaga. Amin po, minsan nga po, kapag halimbawa, nung mga bata po kami, naalala ko, magtatanong yung magulang ko, anong gusto yung ulam? Paano pag gulay yung ulam? Siyempre, sasabihin natin, ayaw po, ganyan. Ngayon, sasabihin ng magulang natin kung ano yung hinain. Kainin mo. Amen po. Pero mamaya, magugulat ka, bumili ka nga ng itlog. Bumili ka nga ng ham. Kasi kinoconsider niya yung nararamdaman ng anak niya na ayoko nga ng gulay. Amen po, how much more po kaya ang Panginoon sa atin po? Tinignan po ng Panginoon yung sinasabi ni Abraham, di ba hindi mo wawasakin? Ngayon po, ito po, kahit nag-iisa ka na lang dito sa mundo, bababa pa rin po ang Panginoong Hesus para sa iyo. Kahit nag-iisang tao ka na lang, bababa pa rin ang Panginoong Hesus para iligtas ka kasi ganun ka po niya kamahal. Binanggit po dito, sabi niya gano'n, simula sa 50 tao, nakarating po sila hanggang sa 10 tao. Pero ako po, naniniwala po ako na kahit isa lang yan, siguro po, 10 lang po yung binanggit doon, pero kung kahit isa man yan, andun po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ganun kakamahal ng Panginoon. Kung maaalala po natin, meron pong kwento si Kenneth Hagin doon po sa pinag-aralan po natin na magazine. Matatandaan po natin, meron pong sakit yung nanay niya at ngayon po ang sabi ng Panginoon sa kanya, kukunin ko na yung nanay mo kasi ito yung best na desisyon. Ito yung best na paraan para hindi na mahirapan yung nanay mo. Ngayon po, ang sabi po ni Kenneth Hagin, kinuha niyo yung nanay ko, ang sabi niya gano'n, hindi naman po ako magdadamdam, hindi ako magtatampo, pero kung tuwing maaalala ko po ito, siguro may kurot sa kanya kasi nanay po niya yun. Pero alam niyo po, ang ginawa po ng Panginoon, pinagbigyan pa rin po niya yung kahilingan ni Kenneth Hagin. Mahalaga po ang nararamdaman mo sa Panginoon. Kasi ang sabi ni Kenneth Hagin doon, pag nawala yung nanay ko, wala na akong kasama. Sabi niya, siya na lang yung nakasama ko. Gusto ko pa siyang makapakinig sa akin. Kaya Panginoon, i-extend mo yung buhay niya. Pero alam niyo po, naniniwala po ako na yung decision po ng Panginoon, yun na yung best. Kasi bakit po? Pag na-decision po ang Panginoon, yun na po yung best. Pero dahilan sa ganun niya kamahal yung anak niya, si Kenneth Hagin, kinonsider po niya yung kahilingan ng anak po niya. Amen po, alam ng Diyos ang best sa magulang po ni Kenneth Hagin, pero dahilan sa gusto ni Kenneth Hagin, pinagbigyan po niya. Kagaya po sa binasa po natin kanina, alam po ng Panginoon yung best doon sa Sodom at Gomora. Alam ng Diyos ang gagawin niya kasi Diyos siya. Pero alam niyo po, sabi niya, hindi ko pwedeng ilihim kay Abraham. So, ang gusto po palagi ng Panginoon ay teamwork kayo. Palagi yung pinag-uusapan, palagi kang sumasangguni, sinasabi mo palagi yung opinion mo sa Kanya. Kasi yun ang sakop ng pag-ibig ng Panginoon po sa atin. Sobrang nagmamatter ang feelings mo sa Panginoon. At ito po, yung nararamdaman mo sa Kanya, ganyang kahalaga sa Panginoon. Kagaya po ng sitwasyon po natin ngayon, nakakaranas po tayo ng pandemic, ng iba't ibang uri ng sitwasyon. Alam niyo po, tayo po ang nagsisilbing Abraham sa lugar po natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, makipagkatwiranan ka sa akin. Inaantay ng Panginoon na dumulog po tayo sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, ipakita po niya sa atin kung gaano kalawak ang pag-ibig po niya sa atin. Amen po.
tayo pong lahat ay nagka-camp. Amen po. So makaka-relate po tayong lahat. Pansinin po natin kapag sa camping, magpapaalam yung mga baguhan natin na kasamaan sa simbahan. Nasasama raw sila ng camp. Ngayon po, hindi papayagan ng magulang. At minsan parang imposibleng payagan. Pagtatanungin mo, kamusta ka na? Pinayagan ka ba sa camp? Ay hindi po, kasi po, ganito po, ganyan. Pero pansinin niyo po, magte-testify na lang yung bata, magte-testify na lang yung kasama sa camp at magugulat ka, andun na lang siya sa camp. Bakit? Sasabihin niya, nung una po hindi ako pinapayagan ng magulang ko kasi ganito daw po. Pero bandang huli po, magtatanong po, ilang araw ka ba dun? Magkano ba ang extra perang kailangan mo? Kasi hindi niya matiis yung anak niya. Amen po, hindi matiis ng magulang yung anak niya. Meron nga po isang worker na nagpaalam po na mag-worker siya. Ngayon po, alam niyo po, hirap na hirap magpaalam. Ano pong ginawa? Dahil naniniwala itong worker na to na mahal siya ng Panginoon at kasama po sa pagmamahal ng Panginoon, ay yung pag-back up po niya sa atin. Alam niyo po, ilang araw lang nagulat po siya ang tanong po ng magulang niya sa kanya na ayaw siyang payagan. Ang sabi po sa kanya, ilang taon ka ba mag-worker? Alam niyo po, blessed na blessed po yung worker. At the same time kami po, sabi namin, ganun kumilos ang Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay malawak ang sakop. Ay ngayon po, alam niyo po, nung dati po, ako po ay nasa paglilingkod, alam po nating lahat yan. Alam niyo po, nung una nahirapan din po ako. Kasi syempre po, may mga mahal po tayo sa buhay, especially po yung magulang ko, nahirapan din po ako na kunin itong kurso na ginagawa ko po ngayon, which is yung paglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, kakapray at sabi ko, Panginoon, anak mo ko, mahal mo ako, sinabi mo sa salita mo. Ngayon po, nilaban namin sa prayer at alam niyo po, lumabas sa bibig mismo ng tatay ko, sabi niya, ang pangarap naman nagbabago. Sabi niya, ang pangarap naman ay nagbabago. Ngayon, sabi niya ganoon, yan, yung pangarap mo dati, iba na, kagaya mo, sabi niya, ang gusto mo na ngayon ay maglingkod sa Panginoon. So, praise the Lord po, ang pag-ibig po ng Diyos ay palagi niyang pinaparamdam sa atin sa iba't ibang paraan. Amen po, hindi lang naman po pag sinabing mahal ka ng Panginoon ay makarinig ka ng tinig o di kaya ng audible voice o kaya kailangan marinig ko na nanggagaling sa heart ko. Hindi po sa iba't ibang paraan po. Kagaya po nung kay Abraham, kagaya po nung kay Kenneth Hagin, kagaya po nung kinuwento ko sa worker, at the same time po yung sa akin, sa suporta ng Panginoon, sa pag-back up ng Panginoon, sa pag-supply ng Panginoon sa pangangailangan natin, pinapakita niya na ganun kanya kamahal. Amen po. And sabi nga po dito sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan o ang buhay, o mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dito po pinapakita sa atin na ang lawak po ng sakop ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo maihiwalay sa pamamagitan ng ng financial. Hindi, kasi nakita naman po natin yung suporta ng Panginoon kahit ngayong pandemic sa bawat isa po sa atin sa Tagarema. Amen po. Ngayon po, sabi niya, you can change God's mind when it comes to loving you. Ulitin ko po, you can't change God's mind when it comes to loving you. Hindi mo mababago yung pag-iisip ng Diyos patungkol pag ang pag-uusapan na ay pagmamahal po niya sa iyo at sa akin. Ibig sabihin po, unchangeable yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, a love that truly we don't understand. Amen po. Kaya minsan makakaramdam po tayo ng panglalamig, panghihina, normal po kasi tao po tayo. Amen po. Pero alam niyo po, sa dinami-dami ng pwede mong isipin na rason o dahilan para manlamig o sabihin mo nang umalis ka sa paglilingkod, kulang pa rin po sa dahilan ng mga dahilan para mag-stay ka. Amen po. Kasi sabi niya, the love that truly we don't understand. Ang pag-ibig po ng Panginoon talagang hindi mo kayang isipin. Amen po. Ito po, kahit ang krus hindi napigilan para patunayan kung gaano kanya kamahal. Kaya nga po tayo may John 3:16. Amen po. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus noon time na yun, ang sabi po niya, kung pwede lang ay alisin mo yung sarong ng paghihirap na ito. Alam niyo po, di ba ang Panginoong Jesus po ay 100% na Diyos at the same time po 100% na tao.
So sa tingin po ba natin, hindi po niya naiisip na masakit yung pako sa krus? Yun po, na masakit yung hagupit sa likuran po, sa likuran po niya. Naiisip po yun ng Panginoong Jesus. Kasi po, tao po siya. Pero alam niyo po, hindi yun nakahadlang. Hindi po siya nakahadlang sa pag-ibig niya sa atin. Still, ang iniisip ka ng Panginoon. Kung alam lang po natin kung gaano ka-emosyon ang Panginoon, kaiisip sa atin. Kung alam mo lang kung gaano ka-emosyon ang Panginoon, kaiisip niya sa iyo. Amen po. Ngayon po, ito po. May napakinggan po akong, naalala ko lang po, may napakinggan po akong teaching ni Pastor Benny po. Ang sabi po niya doon, kapag daw po ang magulang, halimbawa, ang magulang, yung anak niya ginawa ng masama, o kaya sabihin na natin po ay worst, pinatay. Ngayon po, bilang magulang, mahirap patawarin yung gumawa dun sa anak mo ng masama. Amen po. Pero alam niyo po, ang Panginoon po nung time na yon, hindi naman ikaw ang may dahilan kung ikaw ang gumawa sa kanya dun sa pagkamatay niya sa krus. Pero alam niyo po, tayo, ikaw ang dahilan kung ba't nangyari yun. Pero nagdamot po ba ang Panginoon sa atin? Hindi po siya nagdamot. Pwede po niyang sabihin na nasaktan yung anak ko, tumahimik nga po yung langit. Ang prinsipe ng kaharian tumahimik at sabi niya pwede niyang tawagin yung mga anghel niya, pero hindi po niya ginawa. Still po, hindi nagdamot ang Panginoon. Pinatawad po niya tayo, He forgive us, adopt us, love us, and give everything to you. Kung paano niya mahalin, paano niya anuhin yung anak niya, ang Panginoong Jesus, ganoon din po sa atin. Hindi niya pinagdamot. Kaya nga po nang sinabi ni Pastora Jenny, anong nakaraan niyang turo, ang sabi niya yung authority natin binigay sa atin. Di ba po, greater is He that is in me. Ano po ibig sabihin? Hindi ang Diyos, pag nagmahal ang Diyos ay parte-parte. Hindi yung ito, mas lamang ito, hindi po eh. Kundi sabi ng Panginoon, lahat binibigay ko sa inyo. Amen po. Sabi niya sa Hebrews 13:5, I will not leave you nor forsake you. Amen po, aalagaan po tayo ng Panginoon. Ngayon po, may naalala lang po akong isang kanta. Siguro po, pamilyar po tayo sa kantang ito. Pagbigyan niyo na po yung boses ko. Ang sabi po niya dito, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Ano po ibig sabihin? Ang Panginoon ay sa lahat ng panahon po, nandito siya sa atin. Ibig sabihin, in times na malungkot ka, nandun siya. Sa galak, sa kasawian, nandun ang Panginoon ang pag-ibig ng Diyos. Minsan, hindi lang natin naririnig. Pero hindi ibig sabihin noon ay nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po. So, i-close ko po dito. Ito po. Ako po ay madalas pumuwi po kami ng Baler. Nagbabakasyon po kami doon. Alam niyo po kung tuwing uuwi po kami ng Baler, masaya po yung mga magulang ko. Syempre po, magkakasama-sama po kami. At tuwing aalis po kami, tuwing pauwi na kami, tahimik na doon sa bahay. Halata ako, bakit? Ramdam ko. Pamilya ko yun eh. Ngayon po tuwing uuwi po kami, malungkot po sila. Tapos one time, pauwi po kami, pabalik po kami dito sa Bulacan. Nasabi po ng tatay ko, kung alam niyo lang yung pakiramdam ko. Sabi niya, malungkot ako tuwing umaalis kayo. Sabi niya, malungkot ako, kaya gusto ko laging nandito kayo. Sabi niya, yung tatay ko po yun. Yung magulang ko dito sa lupa. Alam niyo po ang Panginoon, kapag umalis po tayo sa paglilingkod, malungkot siya. Kung alam lang po natin kung paano natin siya napapalungkot kapag yung tayo na pinipili mong umayaw sa paglilingkod. Ay ngayon po, pinili po ng Diyos na hindi lang patawarin tayo, kundi mahalin po tayo. Kaya piliin po natin magpatuloy. Amen po. Ngayon po, last na lang po, ako po ay gumagamit ng lemon. Siguro pa po yung pamilyar po tayong lahat sa lemon. Mahilig po akong gamitin siya kahit po sa ulam, kahit saan po. Ngayon po, pag gumagamit po ako ng lemon, ang hirap po niyang pigain. So, gumagamit ako ng tong, gumagamit pa ako ng, ini-smash ko pa siya, para lang lumabas yung katas, yung juiciness ng lemon. Alam niyo po, pag gumagamit ako talaga, kumukuha pa ako ng kutsara, sasaitin ko pa siya hanggang sa pinakahuli niyang patak. Hanggang sa pinakahuling patak ng lemon. Bakit? Nangihinayang ako eh. Alam niyo po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid, sa nangyayari po sa atin ngayon, alam natin po bilang Kristiyano na malapit nang dumating ang Panginoon.
Kung tayo po ay ahalin tulad mo, sabi ko habang gumagamit ako noon, ito po ay kinausap ako ng Panginoon nung time na yun na once na minsan ay gumagamit po ako nung lemon na yun. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yung best mo hanggang sa kahuli-hulihang patak. Hanggang sa kahuli-hulihang patak. Kasi minsan parang tayo, parang, Lord, nakapaglingkod na ako. Pero hindi mo alam, may ipapatak ka pa. Kaya mo pang saidin hanggang sa kaduluduluhan. Hanggang sa maipatak mo yung lemon na yon, hanggang makapag-create ka ng isang matamis na juice na ihahandog mo sa Panginoon. So, malapit na po dumating ang Panginoon, tayo po ay ibigay natin yung best na pagdilingkod. Amen po. Tayo po ay ibigay natin yung best kasi sabi niyo po sa, binanggit natin kanina sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen po, ulitin ko lang po, bago po tayo mag-closing prayer, kung hahanap po tayo ng dahilan para umayo sa paglilingkod, kulang na kulang pa po para sa dahilan, para mag-stay tayo. Amen po, piliin po natin na mag-stay sa Panginoon, so encouragement po sa bawat isa, hindi po natin mape-perfecto, hindi po natin mape-perfect ang lahat, pero at least umaandar po tayo. Patuloy lang po tayo sa Panginoon, umaabante po tayo, hanggang madatnang po tayo ng Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya. Which is, ang goal po talaga natin, syempre ay mapangiti po ang Panginoon. Kapatid, kung naglilingkod ka sa Panginoon, it's time po na ibigay mo yung best mo. Meron pa tayong ibibigay na best at alam po natin yan sa sarili natin kung aling bagay ang pinaka-best. Sabi ko nga po sa lemon, ipapatak ko yan hanggang pinakahuli. So, sulitin po natin yung mga panahon na hindi pa dumadating ang Panginoon. Amen po, kung ilang araw pa yan, sulitin po natin. Amen po, maglingkod po tayo at magpatuloy po tayo sa init ng paglilingkod po natin sa Panginoon dahil walang makakapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. So, sige po, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon, patuloy mo kami nire-remind sa pag-ibig mo sa bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, patuloy mong i-direct ang aming daanan. Bigyan mo kami ng liwanag, Panginoon, sa paglakad namin sa iyong katuwiran. At hayaan mo, Panginoon, na maging madali sa amin ng pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Salamat dahil hindi mo pinagdamot, Panginoon, ang banal na dugo ni Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na makasunod kami sa perpektong kalooban mo sa amin. Bless mo ang bawat isa, ang bawat papatungan ng kamay namin ay pagpalain mo, Panginoon. Salamat sa Espiritu mo na patuloy na sumasama sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.